Hello guys, welcome sa bagong video. Isa sa mga usong-uso talaga ngayon sa panahon natin ngayon, yung online shopping, no? Napakarami mo nang mabibili online ngayon, sa totoo lang. Halos lahat ng bagay pwede mo na mabili online. Pero, kamusta yung mga car parts natin, yung mga pyesa ng sasakyan natin? Safe ba bumili ng online? Maia-advise ko ba sa inyo na bumili ng parts ng inyong sasakyan online? So yun yung mga pag-uusapan natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So bakit ba maraming bumibili ng online? Kasama na dyan yung mga car parts na mabibili natin ngayon. Well, ang totoo naman, marami kasing good deal talaga. Kumbaga, mas mura yung presyo kumpara kapag bibili ka sa mga kasa o sa mga auto shop talaga or sa mga auto supply, di ba? Kasi sa Shopee or sa Lazada, napakarami mga voucher. Kaya minsan makukuha mo talaga yung mga car parts below SRP. Tapos, kapag nasa online ka, no, kahit sa bahay mo lang, marami kang pwedeng pagpilian ng mga car parts. Hindi ka na mahihirapang tumingin-tingin. So, at the convenience of your home, nakakabili ka talaga ng mga car parts mo. Ganun din, di mo na rin kailangan umalis. Kasi hintayin mo na lang. I-deliver yan sa bahay mo. Hindi kagaya yung traditional na talagang minsan mag-ano kay auto supply hopping ka kasi hanap-hanapin mo yung pyesa na kailangan mo. Minsan wala sa ganitong auto supply. So, kailangan mo pumunta sa ibang mga auto supply, no? At ganoon din, meron ng mga reviews at ratings online. So nakikita mo na agad kung may mga nakabili na ba ng ganitong pyesa, kamusta yung mga nag-experience nila sa shop na yon. So nakakadagdag yon ng confidence. So yun yung mga reason kung bakit may mga bumibili talaga online. Pero tanda natin, no, hindi lahat ng parts o murang parts ay good deal. Kailangan natin ng diskarte when it comes sa pagbili ng mga online parts. So, kung ganun, ano naman yung mga dapat nating pag-isipan when it comes sa pagbili ng car parts online? Ang totoo, marami kang mabibiling car parts sa online. Pero dahil nga online yan, merong possibility na makabili ka ng peke o mga substandards na mga car parts. Kung ano yung mga dapat mong tingnan kapag ka bibili ka online. Delikado yun guys ha. Kasi kapag ka meron kang car parts na substandard o kaya peke yung nabili mo, delikado yan. Kasi ibig sabihin, mag-underperform yan or kaya mabilis masisira. Paano kung yung nabili mong pyesa ay crucial? Crucial na part ng sasakyan mo, di ba? O clutch component, edi tiniri ka ngayon. Preno, hindi kumagat, edi na-aksidente ka ngayon. So, delikado talaga gumamit ng mga peke or substandard na car parts. Ano pang pwede mangyari kapag bumili ka online? Minsan, nandun na yung full description, no? Nandun na nga minsan yung mga sukat ng mga parts. Unang tingin, nakala mo, swak sa sasakyan mo. Pero hindi pala. So pag dumating, hassle pa yun sa'yo. Kailangan mo pa ngayon mag-return. O, diba? So imbis na nagawa na yung sasakyan mo, kakahintay mo ng return or refund, na-hasslean ka pa ngayon, na-delay pa ngayon yung paggawa ng sasakyan mo. At minsan, kapag bumibili kayo online, no, ang hirap ng warranty o return policy. Siyempre, nakabit na yun sa sasakyan nyo. Paano mo pa yun nire-return kung after 1 month, after 2 months, bumigay? So, nangyari yan sa akin, no? Bumili ako ng Clutch Master online. So, after 2 months, nasira siya agad. O, hindi ko na ma-return. Nahirapan na ako. So, lesson learned nyo sa akin. Kasi nga, peke pala. Maganda yung brand, pero peke pala yung nabigay sa akin na clutch. Buti na lang, no, nasiraan tayo sa maayos na lugar, hindi ba? Kundi hassle talaga yon. Ano pa? May mga car parts na peke nga, yun nga, hindi nga siya ligtas. So, delikado yung buhay ninyo. Siyempre, sasakyan yan, kasama nyo yan kayo. Minsan, kasama nyo pa yung family nyo. So, magsisettle ba kayo sa mga car parts na pwedeng bumigay anytime o wala kang kasiguraduhan kasi nga hindi mo sure kung original yan o kaya naman peke? So, yun yung yung mga napansin ko naman kung bakit kailangan nating mag-ingat when it comes sa pagbili ng mga car parts online. So, ibig ba sabihin nito guys, binabawalan ko kayo bumili ng car parts online? Hindi naman. No, minsan talaga may okay din naman na car parts. Kaya kailangan lang caution. So yun yung mga bibigay ko sa inyong tips ngayon. Paano ka ba makakabili ng car parts online na okay? So ito yung mga tips ko. Una,
bumili tayo palagi sa mga legit na or verified na sellers. Sa Shopee, sa Lazada, meron silang mga tag, no, na nakikita mo ron na nagpapakita na yung mga seller na yon legit seller yan sa Shopee, legit seller yan sa Lazada. Sa Facebook, minsan meron yung mga meta verified na pages, okay yon. So, bakit ko sinasabi yon? Kasi yung mga sellers na ganyan guys, ibig sabihin, minemaintain nila yung maganda nilang image. Ibig sabihin, good quality talaga ibibigay nila sa inyong products. Kasi ayaw naman nilang masira yung image nila dahil lang magrereklamo kayo na pangit o peke yung mga products na ibebenta nila. So number one yung titignan, kamusta ba yung store na to? Verified ba to? May mga ratings ba siya? Kamusta yung ratings ng store na yan? Next na titignan ninyo, basahin ninyo yung mga reviews ng mismong product na yon. Kasi nakakatulong yun, lalo na kapag magaganda yung reviews ng product na bibili ninyo. Kasi ibig sabihin, may bumili na ng product na yon, na testing na nila sa sasakyan nila at nakita nila na goods yun. Pero kapag nakita ninyo yung product puro 1-star rating, magduda na kayo. Di ba? Sige sabihin, hindi maganda yun. Ano? At observe nyo rin pala guys sa mga ratings. Minsan kasi may mga bot na nagagawa nilang pekein yung ratings. So kapag sobrang lalim ng Tagalog na ginagamit o kaya barok yung Tagalog, o ibig sabihin hindi totoo, hindi legit na ratings yung mga ganon. Ano yung sumunod na tip? I-double check nyo palagi yung part number ng sasakyan ninyo. Usually, common yan sa mga ganitong modelo. Sa isang klase ng sasakyan, meron yung tinatawag na part number. Bakit yun ang kailangan nyo tingnan? Kasi kapag match yung part number, ibig sabihin, match na match yun para sa sasakyan ninyo. Minsan, minsan pagka magsa-search ka lang ng halimbawa, Clutch Master for Mazda 323 1997 model. Kung yan lang isa-search mo, maraming pwedeng lumabas. Hindi ka sure ngayon, no? Minsan kasi iba-iba yan, may konting differences yan. Kaya kung part number yung alam mo at yun ang sinearch mo at nakita mo sa description ng parts na yon, makakasigurado ka talaga na para sa sasakyan mo yon. Next, wag bumili ng mga critical safety parts online. So ano ba yung mga critical safety parts? Halimbawa, mga preno, when it comes sa airbags, fuel pump, yung mga tipong pag bumigay, ititirik ka. No, yung mga ganon, mga clutch, no, ingat kayo sa ganyan guys. Although may mabibili naman talaga kayong legit, pero may chance din na makabili kayo ng peke. Kaya take it with a grain of salt. No, ingat kayo sa pagbili ng mga critical parts na yan online. Ano yung last na tip? Check nyo yung warranty and return policy ng item na yon. So, kamusta ba siya? Pwede nyo ba siyang i-return kahit nagamit nyo siya? No, chat niyo yung seller para ma-verify ninyo hanggat maaari. Kasi minsan hindi siya nakalagay sa description. No? So ano yung mga habol ninyo just in case na masira agad yung parts. So kapag may mga ganong parts o may mga ganon silang warranty and return period, goods yan. Sabihin, kampante ka. Kasi anytime, pwede mo siyang maibalik as long as pasok siya doon sa period na yon. So ano-ano ba yung mga car parts na okay bilhin online? Halimbawa, yung mga car accessories, goods na goods yan. Halimbawa, mga phone holder, LED lights, floor mats, goods na goods yan. Pwede nyo yan mabili. Oil filters, air filters, no? Mga minor lang naman yan. Basta sigurado kayo sa model. Sama mo pa yung wiper, bulbs, may minor engine parts, coolant, no? Yung pa mga oil, kahit nga oil pwede, no? Bilhin sa online yan. So ano yung hindi ko ina-advise na bilhin ninyo online? Halimbawa, brake pads or kaya brake shoe. No, mahirap naman yan. Marami naman yan sa auto supply na makakapili pa kayo. Shock absorber, battery, clutch components, electrical sensors. No, huwag niyong bibilin online yan hanggat maaari, hanggat kaya ninyong iwasan. Ano. Rule of thumb, kapag delikadong pumalya, huwag mong i-online yan. So yun guys, yung mga tips and thoughts ko when it comes sa pagbili ng mga car parts online. So kayo ba, meron ba kayong mga experience na good or bad when it comes sa pagbili ng mga car parts online? Comment down below guys. Excited din ako makita yung mga comments ninyo. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para malaman din nila yung mga contents na mga sinishare natin sa channel na to. So syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!